Nakakainit. Dami kasi kaartihan. Picture lang. Kailangan. Ganito pa. Miss Asuncion, mahalagang pag-aralan natin ang ating nakaraan. Mahalagang mahalin natin ang ating bayan. Bigyang pansin. Bigyang halaga. Kayo ang pag-asa ng ating bayan. Pag-asa? Eh di sana hindi mo kami pinapahirapan ng ganito. Simula na nga para matapos na ako dito. Asan na ba yung... Ah! Kalokohan na naman to. Babalik na ba ako? Kumain ka bumabalik sa libro na to. Ay! Kailangan ko bumalik! Ano nangyayari? Ano to? Nababaliw na ba ako? Hindi naman dito. Kakaloka. Ay. Ay, naku. Ano nangyayari dito? Magandang araw, Binibini. Good morning po. Good morning. May marunong ka pala mag-English. Ano ba? Kaya. Magandang umaga rin po. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Kira Asuncion. Kera. Parang ikaw lamang narinig ang ganyang pangalan. Naku kuya, kahit di mo naman na kailangan alam yung pangalan. Hindi naman ako kasama sa kwento. Kwento? No, kwento enterdente. Anong kwento ang nais mong ipabalik? Iyasa ko na nga. O siya, sige. Dito na ako kuya. Bye. Sandali lang. Kailangan lang ako makilala. Binibini Kera. Teka lang ho ah. Bakit may palik-kalik ko sa kamay? Without consent pa ha? Consent? Porque ha pasado un tiempo, Kapitan Tiago, wala na bang bibili sa pabor na ito? Makakatingin tayo sa ating paroroonan, Doña Victorina. Ako'y madali lamang ang solusyon dyan. Umuwalay pa ng bagong ilog sa Maynila at tabunan na ang ilog Pasig. Ngunit, ang paano ka lang ito, Ginoong Simon? Malaking pera ang kailangan gugugulin dito. Ano naman itong mga mayayaman na to? Kaaway-away pa. Makapunta rin naman doon. Ako nga muntinlupa pa uuwi. Nagre-reklamo ba ako? Aba, Binibining Kera. Puding ka na naman mag-isa. Ako tigil-tigilan mo ako ha. Hindi nga dapat ako kasama dito eh. Ako na may nang makinig sa mga kwento. Ano ba yung libro mong binabasa mo? LPD, malamang. Storya ko yato. Hindi ko nga alam kung ba't ako napunta dito si Bierna. Dites? Kaibigan. Hindi kita maunawaan. Maaari ka ba makita ang libro? Ang ibig mo bang sabihin ay lahat na nakasulat sa librong to ay mangyayari? Na kami ay karakter lamang sa librong to? At ikaw, nakapasok ka sa librong to? Estoy confundido. Ay basta, ang alam ko lang, nasa gubat ako para gumawa ng project sa Life and Works of Rizal. Tas dumating yung weird na libro na yan. Kung ito nyo, nakikinig ka ba? Oo. Hindi ka. Tago tayo. Huwag na lamang tayo maingay sapagkat di natin kilala ang taong yan. Nung nakapunta na si Basilio sa puntod ni Sisa, may nakita siyang lalaki na parang pamilyar sa kanya. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkita sila ni Simon. Or should I say, Crisostomo Ibarra. Senyor Simon? Ngunit, anong ginagawa niya sa libingan ng ganitong oras? May tutulong po ba ako sa inyo? Anong ginagawa mo sa gubot na ito?
Lalo sa oras na ito. Espiritu sa aki. Hindi po maalala. Dito rin po tayo sa mismong pok na to nagtagpo mga 13 taon na nakakaraan. Pero, teka. Hindi ako nakakamali kayo, Christy. Ginoo Crisostomo Ibarra na nakakala na lahat ay patay na. Isang kahangalan na malaman mo ang aking lihim. Isang lihim na maaaring maging panta sa akin at kapahamak mo. Yan bale. Hayaan kita mabuhay mo. Ngunit iniimbita kita sumama sa akin upang isa katuparan matagal ko nang pinaplano laban sa mapang aliping Kastila. Masayama sa inyong pagtitiwala pero may pangarap din po kung nais ko pa rin. Kaya pagpatawan niyo ako, itatalit ko po ang inyong gustuhan. Ituloy mo lamang ang iyong mga kwento. Ano nangyari pagkatapos? Nagkita na naman ulit tong si Basilio at Simon. Di talaga tumitigil tong si Simon at inulit-ulit niyang hinihingkayat ang kawawang si Basilio na makiisa sa gagawing paghihimagsik at manggulo sa isang pulutong sa pilitang magbubukas sa kumbento ng Santa Clara para agawin at makita ulit ang kanyang one and true love na si Maria Clara. Di ba ang sweet? Sino Simon? Tuloy ko kayo. Gandang araw, kaibigan. Ganang araw rin ho. Kamusta na ang Kapitan Tiago? Ganun pa rin ho. Mahina ang pulso at wala pa rin po itong ganang kumain. Kawawang Kapitan Tiago. Para lamang ang ating bansa, pagkamat kung kailan tumatagal, lalong nanghihina. Ilang oras na lamang at magsisimula ng himagsikan. Wala nang universidad, pati na ang mga mag-aaral at mga nagpapahirap. Kaya Basilio, muli kitang hinihimok upang sumama sa akin. Salamat ang tanong sa'yo. Kung puwerte, magpuputuro. Kamatayan o kinabukasan? Hindi ko alam. To Sedes, kailangan ko na ang iyong desisyon. Ako na umuno sa magsikan. Paayusin ko na rin sana yung pamunuan ng isang hukbo sa Santa Clara at usubin nito. At kapag nandun ka na sa Santa Clara, kunin mo ang isang taon mahalaga sa akin. Si Maria Clara. Ngunit, Monsignor Simon, huli na kayo. Anong nais mong ipapatid? Matagal na pong umano si Maria Clara. Anong kasinungalingan na sinasabi mo, Basilio? Mahal kong Ibarra, patawarin mo nawa ako kung hindi kita nahintay pa. Mahal ko, ikaw ang aking buhay, ang kamatayan ay langit, at pag-ibig ay banal. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiliwang lahat sa halik ng araw. Ang hanging may samyo, nagbibigay buhay. Kamatay ay langit, pag-ibig ay banal.
labis mabuhay sa sariling bayan. Kaanim ng hapon nang siya'y tuluyang mamatay. Pagbalik ko, isang liha mula kay Padre Salvi ang ipinabot kay Kapitan Tiago. Nasaksihan ko ang labis na pagtangis ng kapitan sa pagkamatay ng kanyang iisang anak. May samyo ng bibigay buhay, kamatay ay langit, pag-ibig ay banal. Ang daming bulaklak. Ang daming bulaklak. Bulaklak. Mga bulaklak. Hindi ito maaari! Ayoko na sa muerto! Buhay siya, Basilio! Buhay siya! At iniligtas ko ang taong mahal ko! Buhay siya! Manda, senyor. Wala tayong magagawa kundi tanggapin ang mga nangyari. Namatay siya na hindi niya man lang nalalaman na ako'y buhay. Basilio, nagbalik ako sa kanya. Mahal naman ko siya. Wala na pala akong babalikan. Wala na! Buhay siya! Puro ka sa lulingan na sinasabi mo! Buhay siya, Basilio. Buhay siya. Kawawa naman ang sinapit ni Simon. Bakit kaya sarado ang universidad? O Basilio, bakit ka napalito? Buenos días, Profesor. Ito po ako kung dalawin ng aking mga pasyente. Yung din pang asigasin ng mga papeles para sa aking pagtatapos. Tatanong ko lamang, kung kasama ka sa pagsasalo ng ilang mag-aaral mamaya. Hindi po. Nasagaan po kasi si Kapitan Tiago. Mainam naman kung gano'n. Profesor, may dapat ba akong malaman? Nabalitaan mo, nakita mo na ba ang nakapag-take sa labas? Ang sama. Sagani! Hindi na lang, nakita ka ngayon. Maaari ko bang malaman ang totoong nangyari dito? Dahil lang ba sa maliit na pangyayari tayo magkakasira-siraan na? Diba yung pakanan nito at ito na lamang kasasama na nakalagay sa pagkaliksa. Kaya ano lang natin sila. At mas mabuti huwag na natin sila pakainat na. Ano may pangalan? Sige po. Ayos po bang malaman ko kailangan mo? Ba't narito ang pangalan mo? Mga sa akin. Ganito. Ano po? Ganito! Oh! Nalala ako! Huwag mo dalawin ako! Ano po? Sige! Mapapasakit? Tayo! Tumayo ka! Hinuli si Basilio kasaling nag-assume itong mga kontrabidang guards na yun. Nakasama siya sa mga mag-aaral na magbabalik na magtayo ng wikang akademya sa Kastila.
May mga ilang mag-aaral na nakalaya at umalis, pero si Basilio lang ang naiwan dahil wala itong tagapamahala. Ang mo yan? Ha? Sumagot ka! Baka! Diyan ka nararapat? Tumingin ka doon! Naintindihan mo? Kaya naman nakita ni Huli si Padre Camora na mag-aakalang siya ang makakatulong dito. Bakit kaya hindi mo subukan manghingi ng tulong kay Padre Camora? Upang makalaya po sa atin ng aking kasintahan? Oo. Kung ganun, subukan ko po kung siya'y papaya. Maganda ka ganun kasi siya kakabuti mo yun. Maraming salamat po sa inyong payo na. Nang dahil doon na nakuha niya na ang loob ni Huli, dahil doon, lagi-lagi na pumupunta si Huli sa padre na iyon. Hanggang sa ginawa niya na ang matagal niya nang binabalak sa babae. Dahil hindi natanggap ni Huli ang nangyari sa kanya, tuluyan na lang siyang nagpaalam sa mundong ibabaw. Basilio. Banda. Dito tayo. Basilio! Basilio! Hindi na narapat para kanya yun! Hindi na narapat para yung uli yung nangyari. Huwag yan naman ko siya. Naiintindihan kita. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo ako naiintindihan. Hostisya! Yun! Yun yung kailangan ko! Ngayong gabi, kung magkakaroon ng gusto, payag na ako sa pinapatawag ko. Paglalaban ko yung mahal ko. Anong plano? Handa ng lahat. Pati na ang ginagawa kong laban ng pagsabi. Kung ganon, pangmumunuan ka ng isang hukbo. Pati na yung mga armas na gagamitin. Paglalaban ko yung taong mahal ko. Tayo niyo ako sa labas ng simbahan. Sigurot ng alas 10. Hintayin niyo ako. Lagi mo sinasabi na hindi ka parte sa kwentong to. Nais kong malaman ng kahit anong impormasyon tungkol sa'yo, ni Kiara. Siguro nga oras na para malaman magtunay na ako sa mundo ko. Sa ako estudyante sa pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa. Kaya lang ako nakapunta dito kasi nakita ko itong librong to sa gubat. Punta pa ako. Gubat? Tama, habang kwento. Sandali lamang. Anong gagawin mo sa loob? Ngunit kailangan ko sila i-class. Hindi kita maintindihan. Hindi ka pwede dito. Hindi ang mga resensya tao! So, ayun lang. Yun lang yung kwento ko. Yung nakikinig ka ba?
Posible. Sigurado ka ba? Oo nga, totoo nga lahat ng yun. Totoong pangalan is Eran. Sa akong transhuman. Trans? Paano ko ba ipapaliwanag? Hindi ako tunay na babae. Lalaki ako nung pinanganak ako, pero pusong babae. Pinapalitan lahat para maging kusin talaga ako. Babae. Nakakaintindi ka ba? Hindi ka pwedeng papasukin mo ako ngayon din! Umalis ka! Doon ka! Sino kailangan nating umalis? Senior Simon! Quinquera que seas te acceptare. Paano man ang pangalan mo, paano man yung kasarian mo, tatanggapin kita, mamahalin kita. Pero Antonio, Hindi. Walang pero-pero. Kung ano yung sinabi ko, yun na yun. Diyan lamang kayo! Hindi gani! Sino? Upo ka na! Hindi kita manawaan, Basilio. Hindi pa tapos ang kapistahan. Gusto mo bang mamatay? Hindi kita maunawaan. Sandali lamang. Ano nga bang nangyayari? Ang lahat para sa loobing may lamang pulbura, kaya sasabugin ng mga oras. Tara na! Tara na! Tumakbo ka na! Asan ang inyong sedula? ha? Ikaw, Binibini, asan ang iyong sedula? Hotdog. I want the world peace. Ano yun? Akala mo makakatakas ka? Sandali. Kuya, gusto ko pang mag-Thailand doon. Dami pa akong plano sa buhay ko. Aray! May nakita kong isang papel at nakasulat ng pangalan ni Crisostomo Ibarra. Hindi magandang biro ang mga sinasabi mo, kapatid. Pagbabanta na ang sinasaad mo. Si Ibarra nga! Siya ang nagsulat ito! Hindi ako maaaring magkakamali! Sulat kamay niya ito! Hindi maaari yan. Ituloy natin ang kasiyahan. Wala tayong dapat ikatakot. Paano nangyari yun? Sasawag ka na para! Tabi ka! Pasupa! Kuya, palabasin mo na ako dito, please. Sige na. Promise, magbe-behave na ako. Pwede ba manahimik ka? Kakaiba ang isang anyong tulad mo. Sige na, kuya. Huwag ka na magpa-hard to get. Ang pangat-pangat na pinasuot mo sa akin, oh. Ano to? Makatarungan ba to? Narinig kong iyong winika sa lalaking kasama mo. Anong ibig mong sabihin sa salitang transhuman? Maaring di nyo pa naiintindihan yung mga sinasabi ko dahil sa panahon nyo ngayon dito. Di nyo pa ganun katanggap yung mga kagaya ko. Di pa kayo ganun ka-open. Kuya, pinsa mo na. Kahit ano pa mang sabihin mo, hindi ka makakalaya sa pilitan. Diyan ka na babagay! Kuya! May kontrina sa ani! Bili. Tumata ka sila! Bilisan mo na. Maraming salamat, ha. Hindi ko alam kung bakit nangyayari tanto sa akin, eh. Pagod na ako. Sarili ko mundo, pilit pa rin namin pinaglalaban yung pantay na karapatan para sa mga katulad ko. Kailangan pa rin namin ipaalam na hindi namin pinilit na maging ganito kami. Napakahirap. Ang hirap maging ako, Antonio. Sa pagmamahal, napakaramot sa amin. Sensya ka na, ha? Hindi ko alam kung bakit nangyayari lang to eh.
Dito ako. Kasamahan din. Ijo! Kiera! 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 Halika dito! Tatakas ko pa! Ah! Ah! Kiera! Kiera, hindi ka pwedeng mamatay. Kiera! Ka na, Antonio. Iwan mo na ako dito. Hindi pwede. Mahal na kita, Kiera. Itong librong to. Ito yung nagdala sa'yo dito, di ba? Paano kita makakabalik? Paano tayo makakabalik, Kiera? Ang tagal ko na sinubukan na. Maraming beses ko na sinubukan. Pero hindi ko talaga alam kung paano makabalik. Mula nung namatay si Simon, hinagis na rin ang kanyang mga kagamitan upang hindi na ulit magamit sa anumang kasamaan na nag-udyok upang pamunuan ang tiwaling bayan ng San Diego. Ang librong ito ang siyang nagmulat sa aking mga mata na hindi masama ang lumaban para sa sariling karapatan. Ngunit hindi sapat ang pagmamahal upang makasakit ng iba. Sa bawat karakter na namatay sa librong ito, nais kong malaman kung ano ang kanilang mga huling paalam. Dahil kung ako ang tatanungin, nang nilisan ko ang mundo ng Elfili, nais kong magpaalam sa mga masasakit na nangyari noong nakaraan. At nais kong magpasalamat sa mga taong lumaban. Ang awit niya. At kung ito'y sawi, mananatili lamang sa sarili. Ang nais ko sana'y umibig tulad ng lawin. Ang nais ko sana'y lumipad kasama niya.